oras na ito, tayo po ay darako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon sa pagbasa po natin ng ating pong text ngayong pong umaga. Anyayahan ko pong kuhanin po natin ang ating pong mga banal na kasulatan, Book of Daniel chapter 9. Tayo po ay nag-aaral patungkol po sa paksa na may kinalaman sa end times. Ano po, ito po, kung di ako nagkakamali ay pangatlo. Nakalimutan ko ng ilang beses. At actually, continuation po ito ng series ng mga lessons po natin patungkol po sa paparating na mga huling araw. Kasi naniniwala tayo that we are in the last days. Sa mga nababalitaan natin at nakikita natin sa nangyayari, ano po, ang banal na kasulatan po, meron pong mahalagang sinasabi about this. At kung gusto po natin magkaroon ng tamang pananaw sa mga mangyayari, ano po, wala tayong ibang babalikan at wala tayong ibang titignan kung hindi ang salita ng ating Panginoon kasi lahat ng ito ay nakasulat sa kanyang salita. So bago po natin basahin, meron pa tayong isang bisita. Dami nating bisita ngayon. Nagpapasalamat tayo sa lahat na nag-aanyaya ng mga bisita natin. Pagpatuloy lang po ninyo ang pag-aanyaya. Huwag kayong titigil ng invite ng mga bisita po natin. Nais nating i-welcome si Brother Ronald Santos. Asan si Brother Ronald? Maraming salamat, kapatid. Thank you so much. At taga Pulilan, Bulacan. Walang nakalagay dito kung sino nag-anyaya. Palagay ko, signboard ang nag-anyaya kay Brother Ronald. O meron bang nag-invite sa'yo, Brother Ronald? Walk-in. Salamat, Brother Ronald. Purihin ang Panginoon. Welcome sa ating church. God bless you. God bless you. God bless you, Brother Ronald. Basahin po natin ang ating pong text, Daniel chapter 9, verses 24 to 27. Ito po ang ating pagbabasihan at pinagbabasihan ng ating pag-aaral for this past few weeks. At basahin po natin muli in verse number 24. Ang sabi po in verse number 24, sabay-sabay po nating basahin. Ready, begin. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall even in troublous times. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood. And unto the end of war desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation and that determined shall be poured upon the desolate. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo pong lahat ay manalangin sandali. Let us pray. Ama naming banal, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Salamat po sa opportunity, maaari kaming nasa ibang lugar ngayon. O pwede, Panginoon, na wala kami sa church, nasa bahay kami, yung iba po nasa ibang lugar, may gagawain. Pero Lord, dinala mo kami sa church. Maging ang aming mga bisita, po pwedeng sila po ay tumanggi sa paanyaya. Pero nandito po kami ngayon. At naniniwala kami, Lord, na walang aksidente sa lahat ng pinahihintulutan mong mangyari sa buhay namin. Lalong higit kapag ang lugar na aming pinupuntahan ay isang lugar, Panginoon, na kung saan ikaw po ang itinataas, ikaw ang niluluwalhati, ang salita mo ang pinag-aaralan. Panginoon, ngayong pong umagang ito, ang aming pong panalangin, kumilos ka sa aming kalagitnaan, sa bawat mga members ng church. Hindi po ito dahilan, Panginoon, para kami ay nandirito dahil nakasanayan, kundi ang aming linggo-linggong pagtungo sa bahay-sambahan upang makasama ang aming mga kapatiran, ay huwag naming makalimutan para sa pagpapasalamat, para sa pagpupuri, para sa pagtataas namin, Panginoon, sa iyong kabutihan at kadakilaan sa aming mga buhay.
Kaya Panginoon, ngayong umagang ito, kuhanin mo ang puso ng bawat isa sa amin, ang aming maging objective, ang maging takbo ng aming mga kaisipan at damdamin, ay ang maluwalhati ka. Magbukas kami ng puso sa iyong pangungusap. Turuan mo kaming lumalim, tumibay. Kung may mga problema man na kaming pinagdadaanan, ng salita mo po ang siyang magbigay, Panginoon, ng biyaya upang magkaroon kami ng comfort at lalo, Panginoon, maganap sa buhay namin ang iyong kalooban. Itinataas ka namin sa aming pag-aaral, niluluwalhati ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito pong aming samot dalangin. Amen. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. Last week, hindi pala last week kasi last week, wala pala ako last week. Ako po ay naanyayahan sa isang anibersaryo ng isa sa mga NCBF churches po natin sa lugar po ng Hagunoy. So anyway, dapat last week po ito nakatakdang ipangaral natin, kaya lang hindi po ako naka-attend last week. Kaya itutuloy po natin ngayon. Ang ating pag-aaral ngayong pong umaga ay hahatiin natin sa dalawa. Yung unang bahagi ngayon, yung pangatlong bahagi, yung conclusion mamayang hapon. Kasi medyo mahaba po itong pag-aaralan natin ngayon. Kasi ang tatalakayin po natin ngayon ay yung mga judgments na sinasabi ng banal na kasulatan na mararanasan ng mundo sa huling bahagi, mga kaibigan, nung tinatawag nating 70 weeks of Daniel. Last 2 Sundays ago, kung maalala po natin, pinag-aralan natin, tinalakay natin ang talata na ating pong binasa, ang ating key text. At pinag-aralan po natin yung pong isa sa mga napakahalagang prophecies na nakasulat sa Biblia na may kinalaman at dapat maintindihan nating lahat kasi may kinalaman po sa future ng mundo. Ang banal na kasulatan po ay nagbigay ng isang maganda at napakaliwanag na paalaala para tayo po una ay hindi nabibigla. Again, ang layunin po ng pag-aaral natin, kaya natin tinatalakay ito po'y pinag-aaralan talaga, isa sa mga subject, mga kaibigan, na pinag-aaralan sa Bible School. Ang tawag po sa subject nung amin pong pinag-aaralan ito ay the 70 weeks, the Daniel and Revelation. At particularly, ito pong topic na ito is all about the 70 weeks of Daniel. So yung 70 weeks of Daniel, katulad ng nabanggit natin ng mga nakalipas sa pag-aaral natin, ito po ay tinatawag ng maraming mga Bible scholars na the backbone of prophecy. Kumbaga dito po nakalagay mga kaibigan lahat, ito yung pinaka-backbone o spine ng lahat ng mga prophecies that are written in the Bible. Kasi may mga prophecy sa Bible na nagpapakita at nagsasabi ng ilang partikular, di po ba, na mga hula na mangyayari sa kapanahunan ng tao. Yung ibang mga hula, mga kaibigan, nangyari na, naganap na, pero meron pa rin mga hula in the Bible na hindi pa nagaganap at magaganap pa lang. At ito pong Daniel, 70 weeks of Daniel, ito po mga kaibigan ay naglalaman ng prophecy na may kinalaman sa buong plano ng Diyos. Sa bansang Israel na may kinalaman din mga kaibigan sa magiging sitwasyon at kalalagayan ng buong mundo ayon po sa plano ng ating Panginoon na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya alam po nyo, kapag may nangyayaring ganitong mga bagay, wag po tayong kung kani-kanino maniniwala. Naalala ko tuloy, nitong nakalipas, nagkaroon ng lindol, di po ba? Nagkaroon ng lindol sa bandang Mindanao, dami na namang lumabas. Naku, tama yung hinula ni ganito. Di ba ba? May manghuhula eh. Di ba ba? May manghuhula. Sabi, sakto, mukhang tama yung mga sasabihin. Mga Ted, sa banal na kasulatan, meron pong, kumbaga, parang basihan kung ang isang manghuhula ay propeta ng Diyos o false prophet. Kapag ang hula ng isang manghuhula, natupad ang 2, 10 hula, natupad ang 9, sumablay ang isa, hindi totoong manghuhula yun, bula ang propeta yun. Kasi ang hula ng Panginoon, lahat accurate, lahat mangyayari at lahat magaganap. So tandaan natin, huwag tayo masyado nagpapapaniwala at nating hahayaan maapektuhan ng sarili natin. Ang reason kung bakit natin pinag-aaralan ito, hindi para mag-cause ng panic. Kung hindi ang dahilan, kaya natin pinag-aaralan ito para ma-inform ang bawat isa sa atin. Ano ba yung sinasabi ng Bible? Hindi para magdulot ng panik sa isip, kalooban, ng takot sa puso natin, kung hindi maging dahilan for us to be prepared. Maging handa tayo.
Sa ating mga mananampalataya, ang pagiging handa na tinutukoy natin, hindi yung pagiging handa ng ating kaligtasan. Kasi ang kaligtasan, nung tayo ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, binigyan naman tayo ng buhay na walang hanggan. So we are always prepared. Amen? Bakit? Kasi ang salvation natin hindi nakabase sa ating ginagawa o ginawa, kundi nakabase sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na siyang sinampalatayanan natin. Ang preparation sa ating mga mananampalataya, hindi for salvation. Ang preparation, mga kaibigan, yung pagbabalik na tayo bilang mga mananampalataya, masumpungan tayo ng Panginoon na kung babalik man siya anytime, haharap tayong lahat sa ating Panginoon. Sana hindi tayo magkaroon ng kahihiyan. Sana hindi tayo magkaroon ng pagsisisi sa huli na, sayang, Panginoon, pwede po bang time out muna? Pwede po bang extension at least 5 minutes? Walang ganun eh. Yung buhay na ibinibigay sa atin at bawat panahong ipinagkakalob sa atin ng Panginoon ay pagkakataong ibinibigay niya, mga kaibigan, para sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Hanggat hindi pa siya bumabalik, magtapat at maglingkod na tayo sa Panginoon. Kasi darating yung pagkakataon na kung kailan mga kaibigan huli na, yun ang pinakamahirap. Talagang tama yung kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Huwag kang magsisi sa huli. Gawin mo yung dapat mong gawain ngayon. Yan yung ating layunin, to prepare us, para paalalahanan ng bawat sa atin, to remind us na hindi habang buhay nandito tayo sa lupa, pwedeng dumating ang kamatayan any moment sa buhay ng sino man, at hindi lang sigurado ang kamatayan, kundi ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung merong isang bagay na tiyak na mangyayari, si Kristo ay muling babalik. Sa pagbabalik ni Kristo sa bawat isa sa atin, sa mga members ng church, hindi sa mga mananampalataya, kundi may pati mga miyembro ng church. Hindi ibig sabihin umaattend tayo ng church o miyembro tayo ng isang simbahan o even Baptist church, saved na tayo o talagang Christian na tayo eh. Sa lahat ng mga naniniwalang may Diyos, hindi pagbabasehan kung naniniwala ba tayo o hindi, kundi ang pinagbabasehan mga kaibigan, sa panahon na tayo ay nandito at nakarinig ng Ebanghelyo, tinanggap mo na ba si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng kaluluwa mo? Because that's the only way to be prepared. If we will accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior, bibigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan at bibigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? So balikan po natin ang ating pong lesson. Last 2 Sundays ago, tinalakay po natin at nagbigay po tayo ng pag-aaral patungkol po doon sa ilang mga salita na kapag binasa po natin plainly ay magkakaroon tayo ng confusion. Ano ba ibig sabihin nun? So hindi ko na po ito para balikan pa kasi matagal ng pinag-aaralan natin. Makukuha po ng mahabang oras. Pero konting review lamang po na yung 70 weeks na sinutukoy po dito sa chapter 9 of Daniel verse number 24, pinag-aralan natin yung 70 referring to the numerical number 70, 70, 70. Okay? At kapag inaral po natin ng mabuti, mga kaibigan, at kinuha natin yung Hebrew word na ginamit doon sa salitang weeks. Yung weeks po dito, kapag Tagalog po o English ang ating pagbabasehan, parang linggo na composed ng 7 days a week. Diba? Pero kapag inaral natin, ang original na salitang ginamit po dito is the word Shabua. Naalala po ba ninyo? Konting review lang, Shabua. Okay? 70 yung weeks, Shabua. Ang ibig sabihin ng Shabua is 7. 7. Kaya kapag tinignan po natin at ininterpret natin, ang ibig sabihin po, mga kaibigan, ng prophecy na ito ay nagbigay ang Diyos ng isang prophecy sa pamagitan mga kaibigan ng anghel, di po ba? Na sinabi kay Daniel na nagdetermine ang Panginoon ng 70 weeks, referring to 7. So 70 times 7 equals, mathematics po ito, okay? 490 years. So nagbigay ang Diyos ng definite na taon. Sa loob ng 490 years, ito ang mangyayari. Ito ang aking plano. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Ito ang magaganap
At ang involved dito, mga kaibigan, ay walang iba kundi ang Israel. Bakit po Israel? Pastor, pang-Israel lang yan eh. Hindi po pang-Israel lang. Ginamit ang bansang Israel, para ibigay ito. Bakit? Sapagkat alam naman po natin ang aral ng banal na kasulatan na ang Israel, they were God's chosen people. So, kagaya na sinabi ko, bakit sila pinili? Pinili sila hindi po dahil may nakita ang Diyos na sila ay mas matapat kaysa sa iba. Kasi nakita naman natin ang katigasan ng ulo ng mga Israelita. Kundi una, prerogative ng Panginoong mamili kung sinong gusto niyang piliin. Okay? Tayo nga may kalayaan di po ba? Ang Diyos pa kaya? So kung ano man ang dahilan kung bakit pinili ng Panginoon ang Israel kaysa sa Pilipino, hindi ko alam. Siguro pagdating natin sa langit, kapag nakausap natin ang Panginoon, pwede na nating tanungin. Pero may mga bagay kasi at katanungan sa buhay natin na kahit na anong gawain nating pagpupumilit na magkaroon ng sagot, hindi natin masasagot. Talagang Diyos lang naman talaga ang nakakaalam. Pero yung pagpili ng Panginoon sa Israel ay hindi para sabing superior sila over sa atin. Kundi tandaan natin, yung pagpili ng Panginoong kalaki po nito, hindi lang yung privilege, kung hindi yung mabigat na responsibilidad. Sila po'y pinili ng Panginoon, mga kaibigan. Bakit po? Sapagkat sa pamamagitan nila, ipapahayag ng Diyos ang kanyang magandang plano sa buong mundo. At nangyari po yan sa pamamagitan po, mga kaibigan, ng lahi ni Abraham, kung saan ang ating Panginoong Sukristo, mga kaibigan, ay nanggaling. Line of David. Amen? Sa pamamagitan po niyan, dumating ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Sukristo. At ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Sukristo, hindi lang po yan pang Israel, kundi naranasan at alam natin na ang kaligtasan, mga kaibigan, ay para sa lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa pamamagitan nino, siyempre, through Mary, nagkatawang tao ang ating Panginoong Sukristo at sanggaling na lahi si Mary. Basahin ninyo ang Book of Matthew, basahin natin ang Book of Luke. Walang iba, mga kaibigan, kundi kay Abraham, the chosen people of God. Amen? So yun po yung reason. Kaya ang Israel po ang pinatutungkulan, pero ang scope ng prophecy at mga magiging kaganapan ay involve ang buong mundo. Kaya kung gusto nating malaman, Pastor, ano na bang nangyayari? Pastor, ano na ba ang magaganap sa buong mundo? Mga kaibigan, dito po, papasok ang kahalagahan ng pagbabasa ng Bible. Hindi yung pagre-rely sa kung ano yung maririnig natin sa sino mang magsasabi na eto mangyayari, maliligaw po tayo doon. Ang pinakamaganda ay aralin natin, makinig tayo, unawain natin, ano ba ang sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon. So balikan po natin, ang sabi po natin, ang 70 weeks refers, mga kaibigan, to 490 years. Determined years upon the people of Israel, upon Israel. At ito po, mga kaibigan, sa ating talata na binasa sa ating text ay nasa 3 bahagi. May 3 phases. Okay? First phase, pinag-aralan na po natin to, review ng konti. Makikita po natin yung sinabi sa verse number 25. Ang sabi, "Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks." So nagbigay po, mga kaibigan, kailan mag-i-start ang countdown? Ang sabi ng banal na kasulatan, mangyayari ang simula ng countdown ng 490 years kapag dumating yung commandment to restore and to build Jerusalem. Okay? Bakit po? Kasi ang first temple, alam natin ang sabi at ang kwento ng banal na kasulatan na ito po ay winasak. Yung itinayo ni Haring Solomon, yung pinakamagandang gusali nung panahon na yon, na walang tao na pupunta kahit na galing sa ibang lugar na hindi mamamangha. Isipin po niyo, mga kaibigan, ang pintuan at ang lahat ng mga kasangkapan made out of gold. Terrible po, kaya unimaginable. Very impressive. At ito po, mga kaibigan, ay winasak. Kailan po? Nung sinako po, mga kaibigan, ng Israel ng Babylonian Empire. Sa pamamagitan ni King Nebuchadnezzar. Nasa banal na kasulatan din naman po yun.
Si Daniel po, mga kaibigan, ay isa sa mga exile na mga kabataan during the time na sinakop ni Nebuchadnezzar ang Israel. Winasak ang napakagandang templo. So wasak ang templo. Lumipas ang 70 years, mga kaibigan, nag-aantay. Pero dahil sa merong prophecy, ang Panginoon through prophet Jeremiah, that after 70 years, muling babalik ang Panginoon para kilusin muli ang kanyang bansa na kanyang hinayaan na masakop at ma-disperse. Bakit? Dahilan sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. They were hard-headed. Ang puso nila ay matitigas. Matigas ang ulo, matigas ang puso. Alam po niyo, isang bagay po na totoo sa buhay natin, ang Diyos mapagbiyaya, pero kapag sobrang tigas ng ulo, sobrang tigas ng puso natin, ang parusa ng Panginoon, hindi ka dadalhin sa impyerno, pero hahayaan ng Panginoon na maranasan mo ang mga karanasan na hindi mo ikasasaya at ikasasama ng buhay mo bandang huli. Kaya huwag nating susubukin ang biyaya at ang kahabagan ng Diyos. Ang Diyos ay mapagbiyaya, pero hindi natin dapat pagsamantalahan ang biyaya at ang kabutihan ng Diyos na ipinapakita at ibinibigay sa atin. So nung nagbigay ang Panginoon, mga kaibigan, ng promise kay Jeremiah na muling bibisitahin ng Diyos ang Israel, si Daniel, simula nung nagbigay si Jeremiah ng hula, mga kaibigan, binilang ni Daniel. At nung malapit na yung 70 years, on the 70th year, simula ng prophecy ni Jeremiah, alam po nyo, nag-pray ngayon itong si Daniel. Sabi niya, Panginoon, inaalala ko po yung prophecy mo during the time of Jeremiah. Wala na si Jeremiah nito. Pero inalala niya, at alam po ninyo, dahilan sa pananalangin ni Daniel, at sa kanyang pagmamahal, sa kanyang bansa, alam po nyo, isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel. At nagbigay siya, mga kaibigan, ng panibagong prophecy. At ang sabi, ito ang plano ko para sa aking lupang hinirang. Okay? 70 years. At magsisimula ang countdown kapag dumating na yung panahon na nagkaroon ng utos to rebuild the city or the wall of Jerusalem. Nangyari po ba? Pinag-aralan natin to 2 weeks ago. Nangyari during the time of, parang nakalimutan na ninyo ha. Mas naalala niyo yung teleserye na napanood ninyo nung isang araw, nung 2 months ago ha. Naalala po natin, kailan po natupad ito? Nangyari po ito during the time of Nehemiah. Exactly. Nehemiah. At ang sabi ng banal na kasulatan during the time of Nehemiah, si Nehemiah hindi niya alam na hindi siya pala gagamitin ng Diyos. Hindi niya sinabi, ako yung katuparan. Hindi. Ang meron lang si Nehemiah ay pag-ibig sa kanyang bansa at pag-ibig sa Diyos. At siya yung ginamit ng Panginoon at alam natin, nabigyan siya, mga kaibigan, ng kautusan na i-rebuild ang wall of Jerusalem. Nagsimula po ang countdown. At ang first phase, 7 years. Okay? 7 weeks o 7 times 7, ilan po yun? 7 times 7 equals? 49 years. Exactly 49 years. Ang sabi ng Bible, and from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince. Sino yung Messiah na tinutukoy dito? Alam natin na ang Messiah na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Sukristo. He is the Prince. Kailan nangyari ito sa history ng ating Panginoong Kristo sa Bible? Kailan po, mga Pastor, ang Panginoong Kristo, di ba ipinako sa krus? Paano naging Messiah? Hindi po. Ang tinutukoy po doon, mga kaibigan, ay yung pagkakataon ng mga Israelita, winelcome siya, papasok ng Jerusalem as the Prince. Kailan yon? Anong Palm Sunday? Yung tawag natin Palm Sunday. Ang tawag naman sa banal na kasulatan, the triumphal entry of the Lord Jesus Christ, saan po? Sa Jerusalem. Na kung saan siya po ay sumakay pa nga, di ba? Sa isang asno. At lahat ng mga tao, mga Hudyo, nagkumuha ng palaspas. Naglatag, mga kaibigan, di ba? Ng mga cloth, mga kaibigan, na nilakaran, na nagpapakita at nagbibigay katuparan doon sa He will be welcomed as the Prince. At ang sabi ng banal na kasulatan, 7 weeks. 49 years.
At pinag-aralan din natin kapag tinignan natin mga kaibigan yung sequence ng mga taon simula nung binigay yung law na ma-rebuild ang Jerusalem unto the Messiah, the Prince. Meron pong nag-compute kung totoo ba, exactly 7 years or 49 years exactly fell on the day where the Lord Jesus Christ entered Jerusalem and the people lauded Him as Messiah. Nangyari. That's the first phase. Yung second phase, makikita natin in verse number 26. Ito yung pangalawang phase nung 490 years o yung 70 weeks of Daniel. Yung second phase is in Daniel chapter 9 verse number 26. Ang sabi diyan, and after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince shall come, shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of war desolations are determined. So ano po natin mga kaibigan yung second phase? So 62 weeks, yun ang ibig sabihin nun, 3 score and 2 weeks. Pag sinabing 1 score sa Bible, okay, yan po natin mga kaibigan, ang equivalent niyan is 20 years. Ang 1 score is 20 years. So 3 score, 3 times 20 equals 60. Diba? And 2 weeks, 2 times 7, di po ba? So ilan pong equivalent noon? 62 weeks. 62 weeks. 62 weeks times 7, ilan po yan? 434 years. Yun yung binigay na specific timeline. Within the time of 434 years, from the rebuilding of the wall of Jerusalem until mga kaibigan doon saan po? Messiah the Prince, 62 weeks. Pero simula mga kaibigan doon sa hula na ito, yung pong tinatawag po nating 434 years, yung 62 weeks from the rebuilding of the walls of Jerusalem hanggang mga kaibigan sa Messiah the Prince, and then afterwards, the Messiah will be cut off. Pag sinabing cut off, ano yung ibig sabihin ng cut off? The Messiah, referring to the Lord Jesus, will be cut off. Ano yung ibig sabihin ng cut off? Sa lengguwahe ng mga kabataan ngayon, tsugi. Papatayin. Ipapako sa krus. At alam naman natin that Jesus Christ, siya po ay winelcome as Prince, pero pagkatapos ng ilang panahon, siya po mga kaibigan ay ipinako. Saan po? Sa krus ng Kalbaryo. So yung mga kaibigan, yung pangalawang phase. Yung pangatlong phase, the third phase, is in verse number 27. Verse number 27. Ito na po yung huli na phase. Ang sabi po dyan, and he shall confirm the covenant for 1 week. Kasi 69 69 weeks nang nakakatapos So isang week na lang. That's the 70th week of Daniel. Okay? At ang sabi dyan, he shall confirm the covenant with many for 1 week. Ilan nga po pag sinabing 1 week? 1 times, anong week? 7. So 1 times 7 equals 7. So 7 last years. Last 7 years. Okay? And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. And for the overspreading of abomination, he shall make it desolate even until the consummation. And that determined shall be poured upon the desolate. So makikita po natin, hindi ko alam kung naisulat po yung recap para lang magkaroon tayo ng konting review. So, okay, next. Okay? So ito po matigong computation. So 7 weeks times 7, kasi yung weeks is 7, 49 years, 62 weeks, 62 times 7 is 434 years. Tapos yung 1 week, okay, equals 70 weeks. So lumalabas, 490 years ang kailangang mangyari. So note, ito pong mahalagang tignan natin dyan, that the first and second phase of the prophecy
Run continuously. Dire-diretso po yun. Okay? Rebuilding of the wall, Messiah the Prince, after that shall be cut off. Dire-diretso yun. Walang patlang yun. Pero, mapapansin natin na biglang tumigil. Bakit po? Kasi bakit pa nung pastor? Dire-diretso, simula nung year 1 hanggang matapos ang 434 years, pastor, kung dire-diretso yun, tagal nang nangyari yan 7 taon na lang ang inaantay nasa na yung 7 taon? Alam niyo po nangyari? Huminto po yung countdown. Umaga sa timer, timer starts now. Tick, 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 tick. Lumipas ang 434 years. Biglang, stop. Timer stop. Bakit po? Anong event? Ano nangyari? Alam niyo kung ano nangyari? Dito po mga kaibigan, pumasok ang church. Dati, ang focus ng ating Panginoong Diyos sa Israel. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, pinarusahan sila ng Diyos. Old Testament, hindi po maliwanag ang aral ng Biblia about the local church, about the body of Christ, about the body of Christ, about the body of Christ that is purchased with His own blood. Wala pong aral sa Biblia yon. Mystery ang church dati. Pero nung si Kristo po, mga kaibigan, ay nandito na, siya'y namatay, alam po ninyo, dito po pumasok ang church age. Hinirang ngayon sino po? Tayong mga hindi naman Hudyo, ang tawag po sa atin ay mga Israelita. Kaya, yung dati na ang focus nasa Israel, determined upon thy people, biglang, nung dumating ang church, tapos na, tigil muna, church. Panahon po natin ngayon. Church age. Ang sabi ng Bible, magsisimula uli ang countdown, alam niyo kung kailan? Kapag nangyari na yung sinasabi ng talata. Okay? Na sa huling linggo, okay, start na uli ng, ng countdown. At ano ang magiging basis? Ano mangyayari sa huling linggo? Ito ang sabi ng Bible. Again, basahin natin ng 27. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Sino yung he? Who would make a covenant with Israel for 1 week? Ang tinutukoy na po dyan, mga kaibigan, is none other than the Antichrist. Antikristo na po yun. He will make a covenant with many for 7 years. 7 taon. At mangyayari ang lahat ng mga nakasulat dito sa Daniel chapter 9, verse number 27. So ang question is, when will the countdown resume? Kasi stop. Karoon na stop paghinto Di ba? Kailan po ito magre-resume? Ito ang sagot. The answer? No one can tell the exact date. Walang nakakaalam kung kailan. When the countdown will start again. Pero, ang sabi ng Daniel chapter 9 verse number 27, nagbibigay ito sa atin ng sign that the event that will usher the start of the 70th week ay kapag ang Antichrist, na hindi natin alam kung sino, okay, will confirm a covenant, shall make a covenant with Israel for how many years? For 1 week, for 7 years. The 70th year of Daniel. At ito yung tinutukoy natin sa mga nag-aaral ng Bible na the 7 years of tribulation. Okay? The 70th week. The 7 years of tribulation. At magka-countdown yan, malalaman nating magsisimula na, yan, kapag lumitaw na ang Antikristo, at kapag nagkaroon na ng tinatawag na covenant o pagkakasundo, kasama at involve ang Israel. Pastor, ang dami na. Hindi ba si Donald Trump yan, Pastor? Kasi siya ang magaling makipag-negotiate, tsaka puro kapayapaan. Hindi natin alam. Pero naniniwala tayo na hindi pa ito yung panahon. Sabi nga natin, meron tinatawag mga kaibigan sa Bible prophecy na foreshadowing. Na parang eto na, pero hindi pa pala. Noong panahon ni Hitler, akala ng mga tao at ng mga Hudyo, maging ng mga Bible scholars, ang sabi nila si Hitler na ang Antikristo. Before Hitler, si Antiochus Epiphanes.
Isa sa mga pumatay sa napakaraming mga Hudyo, akala nila during the time of Epiphanes, ito na ang Antikristo, pero hindi pa rin. Hindi pa rin. Ang tawag natin doon is foreshadowing. Foreshadowing. Nagpapakita sa atin na mangyayari kasi merong mga taong gagawa nito. It will come. It will come. Pero yung date, hindi natin alam kung kailan. Okay? So next question. What are the events that will transpire during the 70th week of Daniel? Ito na yun. Ano yung mga mangyayari during the 70th week of Daniel? Kasi nasa 70th week na tayo eh. The judgments of the 70th week of Daniel. Ang answer natin ay ito. Pag dumating na yung last 7 years or the 70th week of Daniel, dito po magsisimula mga kaibigan yung God's series of judgments that will finish God's discipline of Israel and finalize His judgment of the unbelieving world. Ito na po yan. Ito yung pag-aaralan natin ngayon. Haba ng introduction mo, Pastor, para lang po makasunod tayo at maiduktong natin yung pag-aaral natin. Kasi kung pag-aaralan natin, mga weeks na hindi natin naintindihan masyado, baka lalo tayong magulo. So tatalakay na tayo ngayon, what will happen on the 70th week? Pag nangyari ito, anong mga kaganapan? Nakasulat po yan sa banal na kasulatan. Kaya sa pag-aaral ng prophecy, particularly pag pinag-aralan ang 70 years of Daniel, 70 weeks of Daniel, kumbaga parang ang supplement na aklat is the book of Revelation. Kaya nga sa subject sa Bible School, ang subject is Daniel and Revelation. Magkasama pong pinag-aaralan yan kasi sila po mga kaibigan ay nagbibigay ng paliwanag sa mga prophecies na isinulat. I hope hindi pa kayo inaantok. Mamaya ko pag nagkwekwento tayo ay para po kayong nasa horror movie. Palagay ko hindi kayo aantukin. Pero ito po sinasabi natin again, hindi para mag-trigger ng takot, kundi para alam lang natin at maging challenge sa atin na hindi po biro ang ibinibigay ng Panginoon ng pagkakataon. Na kung meron tayong mga mahal sa buhay natin, huwag natin ipagbaka sakali kasi pwedeng mangyari ito anumang oras eh. At kapag dumating na po ito, mga kaibigan, di po ba, ang magiging main event po natin dito, parang Antikristo na sinasabi natin ay lulutang, yung tinatawag natin, the hope, the blessed hope. Ano yung blessed hope? Sa ating mga mananampalataya sa church, the blessed hope is the rapture. Na kung saan ang church, yung mga mananampalataya ni Kristo ay kukuhanin. Kasi naniniwala tayo na parang ang Antikristo ay lumutang, hindi sa husay lang, kundi kailangang may magti-trigger ng problema, hindi sa Israel lang, hindi sa Amerika lang at sa Iran lang, hindi sa Amerika at sa Middle East lang, kung hindi magti-trigger na problema na may kinalaman sa buong sanlibutan, buong mundo, lahat ng bansa. At ang nakikita nating tanging paraan, at ang nakikita nating event na po pwedeng sumakop o sumaklaw sa buong mundo, hindi po yung gera. Meron nga po sa ating mga kaibigan, naggegera na nga sa Israel, naggegera na sa Lebanon, naggegera na sa Iran. Di po ba, nagpapasabugan na yung iba sa atin, nagpa-party-party pa eh. Iba nga, ayaw makinig, talagang party-party pa. Talagang, alam po ninyo yun, maraming mga tao sa Pilipinas, anong pakialam ko dyan? Well, life must go on! Hindi tayo apektado eh, no? Naapektuhan lang tayo, lalong-lalo yung mga naggagasolina, tumaas ang gasolina eh. Yung mga namimili, mga nag-go-grocery, tumaas ang bilihin. Pero sa mga bata, dun sa mga walang pakialam, anong gera-gera, bakit ko palulungkutin at tatakutin ang sarili ko sa gera? Saya-saya ng buhay. Walang kinalaman sa kanila. Itong nangyayari, affected ang maraming ekonomiya ng buong mundo, pero hindi pa affected lahat ng tao. Ang event na nakikita natin that will affect every nation all around the world is the rapture. Kasi pag dumating ang rapture in an instant, in the twinkling of an eye, ang sabi ng banal na kasulatan, kukuhanin at dadagitin ng Panginoon ng mga mananampalataya. At alam niyo mangyayari, ay isipin po ninyo, kung magkakaroon ng ganun event, ang gulo.
May mga nakasakay sa eroplano biglang mawawala. May nagpapatakbo ng eroplano mawawala. May mga nagdadrive, mga kaibigan na Kristiyano, biglang mawawala na lang. Ano mangyayari? Total chaos. Hindi lang natin masyadong naiisip pa. Pero just imagine kung lahat ng mga Kristiyano all around the world, hindi lang sa Pilipinas to, buong mundo, ay biglang dadagitin at kukuhanin ng Panginoon in the twinkling of an eye. Alam po niyo, mga kaibigan, ang mangyayari, total chaos. Total chaos. At dahil sa total chaos na involved na ang buong mundo dito ngayon, lalabas at papasok mga kaibigan ng pangangailangan na merong magbibigay ng solusyon. At ito po yung tinutukoy natin na papasok ang Antikristo. Okay? So, rapture. Kaya ito yung inaantay natin, the rapture. Sa ating mga mananampalataya, kailan po dadating ang rapture? Anytime. Like a thief in the night, in the twinkling of an eye, ang Panginoong Kristo ay bababa, hindi sa lupa, kasi iba yung second coming, iba yung rapture, bababa din si Kristo, pero ang rapture sa alapaap, iba yung pagbaba ni Kristo, mga kaibigan, sa Mount Olives to set up His millennial kingdom, His kingdom. Iba pa po yun, after po yan ng 7 years of tribulation, after the 70th week of Daniel. Pero kukuhanin niya ang mga mananampalataya at dadalhin niya sa inihandang lugar ng ating Panginoong Kristo para sa lahat ng kanyang mga anak. Okay? So pag-aaralan natin ngayon yung series of events. First, series of judgments. Meron pong 3. Pabigat ng pabigat, palala ng palala. At ito po ang dadanasin ng mundo doon sa huling 7 taon ng kapighatian. Okay? So, ang number 1, the first seal. Ang tawag natin dyan is seal judgment. So, from Daniel, lipat po tayo sa Revelation kasi ito na po yung mas detalyado na mga sitwasyon na mangyayari at haharapin ng buong mundo sa 70 years of Daniel, 70th year of Daniel. So basahin natin ang Book of Revelation chapter 6 verses 1 and 2. Ang sabi ng talata, Revelation chapter 6 verses 1 and 2. And I saw when the Lamb, referring to the Lord Jesus Christ, opened one of the seals, one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts, saying, Come and see. Sumulat po nito, ang Book of Revelation ay si John the Beloved. So siya po mga kaibigan ay pinagpakitaan ng Panginoon ng prophecy na ito na kailangan maintindihan natin. Ang sabi po dito mga kaibigan, ang sabi ni Daniel, ang sabi po ni John the Beloved in verse number 2, and I saw and behold a white horse. Ito yung vision. I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow and a crown, and was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. So makikita natin na nakaupo doon sa white horse ay binigyan ng corona. Pag sinabi pong corona, anong sinisignify? Di ba kapangyarihan? Bow! Di po ba? Na anong sinisignify? Yung power. At ang sabi po dito ng talata, he went forth conquering and to conquer. The first seal na i-release is the Antichrist. Revelation of the Antichrist. The Antichrist will be revealed. At ang kanyang mission is for world conquest. At ang sabi po dito sa talata, he will bring all nations under his authority. Pastor, sa paanong paraan? Ito po yan. Pastor, ano po yung gegerahin niya lahat? Ito po ang kakaiba. Hindi po gera ang kanyang gagamitin. Kundi magkakaroon na nga ng gera. Kakaroon nga ng kaguluhan para lumitaw at kilalanin ng maraming mga tao at ng mga bansa. Ngayon po, alam niyo kung ano po ang maraming tawag dito, mga rally ngayon sa Amerika at maging sa ibang mga bansa, kapayapaan, stop, peace, peace, peace. Kasi yan ang gusto ng tao, no? Alam po ba niyo ng Antikristo ang gagamitin niya ay kapayapaan? He will be ushering
peace worldwide. Kapayapaan ang kanyang gagamitin. Tignan po ninyo yung Daniel. Balik tayo sa Daniel chapter 8 verse number 25. Magkakadugtong po ito. Kaya ganun-ganun po tayo. Kasi ano po yan? Magkadugtong, related ang mga prophecies ni Daniel at ng Book of Revelation. Para lang po for the sake na makita natin at masundan natin yung ating pinag-aaralan. Daniel chapter 8 verse number 25. Ang sabi po dito sa verse number 25, and through his policy, he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart. Kapag inaral po natin, yung pong he na tinutukoy dyan is the Antichrist. He, through his policy, mga batas, he shall cause craft, mandaraya, to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by, ano po sabi, sa pamamagitan ng ano? By peace shall destroy many. Paano mangyayari yung kapayapaan? Tas wawasak sa gagamitin niya ang kanyang kapayapaan para kuhanin ang kalooban at damdamin ng maraming mga tao, pero sa likuran ng kapayapaan, hindi talaga kapayapaan yun. Dadayain lang niya, kukuhanin lang niya, pero distraction pa rin ang kanyang magiging kawakasan. Okay? He shall also stand up against the prince of princess, but he shall be broken without hand. So ano pong makikita natin dito? Daniel 9:27 yung ating text. Daniel 8 yun, di po ba? Ano sabi in Daniel 9:27? And he shall confirm a covenant. Pag sinabing covenant, ano ibig sabihin? Di ba peace? He shall confirm a covenant. Peace with many for 1 week. Okay? So, makikita po natin na sa first 3.5 years nung last week, the 70th week of Daniel, yung first 3.5 years, ito po mga kaibigan ay panahon ng kapayapaan. Magkakaroon ng kapayapaan saan po? Sa buong mundo. Pero, sabi ng 9:27, again, balik tayo, but in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Sisirain niya ang covenant. Magsisimula na mga kaibigan na lahat ng kanyang ipinangakong kapayapaan, lalong-lalo na sa Israel, wawasakin niya at magsisimula na mga kaibigan ng kaguluhan. Papapatay niya ang napakaraming mga tao at lahat ng hindi susunod sa kanyang kagustuhan ay ipapapatay din. Ganyan ang mangyayari sa first 3.5 years. Okay? First seal. The Antichrist will be revealed. Second seal, eto na po. First 3.5 years, tahimik. Yung last 3.5 years ng 7 years of tribulation, naku, puro kaguluhan na po ito. At eto na po simula, magkakaroon ng gera. Simula na ng gera. Yung narinig nating gera, ano pa lang yun? Secluded yun sa ilang particular na lugar, pero ito will involve all the nations of the world. Ang sabi po in verse number 3 and 4 ng Revelation chapter 6, and when he had opened the second seal, I heard the second beast saying, come and see. And there went out another horse that was red, and power was given to him and sat there that sat thereon to take, ano sabi? To take peace from the earth. So, merong peace nung una, pero etong pangalawa, the second seal, tatanggalin yung kapayapaan sa mundo. Okay? And they should, ano sabi? That they should kill one another, and there was given unto him a great sword. So, kailan po mangyayari? Shortly after the abomination of desolation, the second seal is opened. Sunod-sunod po yan. First seal, pagkatapos ng first seal, second seal, mga kaibigan, at ang rider ng horse na ito will give power to create worldwide war. Subalit kung papaanong nakakatakot na ang pangyayaring ito, ang sabi ng Bible, ang tawag po natin dito ay birth pains pa lang. Nakakatakot na, di ba?
Kasi war na ang pinag-uusapan, World Wide War II eh. Pero ang sabi ng Bible, hindi pa yan. Birth pangs pa lang yan. Birth pains pa lang yan. Beginning of God's wrath. Kaya anong sabi ng 24 verse number 8? All these are the beginning of, anong sabi? Of sorrows. So that's the second seal. Pagkatapos ng second seal, next seal, third seal, ano po mga kaibigan, ang bubuksan nito? Tignan po ninyo ang sabi, famine, global economic catastrophe. Global na po ito. Okay? Ano pong makikita natin? Revelation 6, 5, and 6. Sunod-sunod po ito. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, come and see. And I beheld, and lo, a black horse. And he that sat on him had a pair of balances in his hand. I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see that thou hurt not the oil and the wine. Sa Tagalog, ito pong mas maliwanag para sa intindihan natin. Ang sabi ng talata, at narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang denaryo. Yung penny po dito, ang tinutukoy po dyan ay denaryo. Halaga, kumbaga piso, halaga ng pera nung panahon na ito, mga kaibigan, okay? Ay isang takal na trigo, at sa isang denaryo ay 3 takal na sebada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Ano pong ibig sabihin po nito? Dahilan po sa gera, ngayon may gera, di po ba? Ano naging epekto ng gera? Nagtaasan ng langis, nagtaasa mga kaibigan ang paninda. Doon lang sa Middle East lang na nangyayari ito. Subukan po niyong mangyari sa buong mundo sabay-sabay. Alam po niyo mangyayari? Magtataasa mga kaibigan ng presyo. Kaya yung umabot ng 140 per liter, andahan na po ninyo. Pagdating doon, di natin alam kung magkano. Kaya anyway, kung kayo Kristiyano, makakasama kayo sa rapture, wala na kayo sa 7 years of tribulation, pero doon sa mga maiiwan at gusto pa ninyong subukin, totoo kaya yung sinasabi ng pastor? Para hindi naman. Ang suggest ko po, bumili na po kayo ng electric vehicle. Pastor, mahal din ang kuryente. Maki-charge na lang po kayo dito sa church. Anyway, solar naman yung kaya po pwede kayo libre pagdating po ng 7 years of tribulation kung kayo po ay maiiwanan. Pero kung ako naman, wag na kayong mag-isip na kayo ay maiiwanan. Sigurado yung makakasama tayo. Amen? Nagbibiro lang po tayo ha, pero atin seryosong pag-uusap po ito. Yung penny po dito, kapag tinignan po natin sa original language, ang tawag po dyan, ang ginamit pong term dyan is denaryo, denari. Kapag inaral po natin kung ano ang denari, ang ibig sabihin po niyan is 1 day's wage. Ibig sabihin, isang takal na trigo, sa atin, isang kilong bigas. Ang equivalent, isang araw na sweldo. Bigas lang yun. Bakit ganong kamahal? Alam naman po natin ang epekto ng pagiging gera. It will worsen. It will worsen. Kaya yung iniisip natin na, ang hirap ng buhay ngayon, ay, mas mahirap ang buhay na maiiwanan sa 7 years of tribulation. Mas mahirap. Ang sabi pa po dyan, mga kaibigan, ito ay nagpapakita na magkakaroon ng matinding tagutom. Kaya during this time, marami na ang mamamatay dahil may kakulangan ng pagkain at hindi lahat ng tao can afford to buy. Ito na yung simula ng kahirapan. Nang sabi ng Matthew chapter 24, kung hindi pa iikliin ang 7 taong ito, walang tao at walang sino man ang makakasurvive. 4th seal. Medyo mabigat-bigat na po ito ng konti. 1/4 of mankind will perish. 1/4. Revelation 6:7-8. Sunod-sunod pong seal yan. Tatak. Bubuksan yung tatak. And when he had opened the 4th seal, I heard the voice of the 4th beast say, come and see.
And I looked, and behold, a pale horse. And his name that sat on him was Death. And hell followed with him, and power was given unto him, unto them over the fourth part of the earth. 1/4 ng buong mundo. To kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beast of the earth. Pati mga hayop magugutom eh. At dahil sa magkakaroon ng matinding tanggutom, yung tayong kumakain madalas ng hayop, dadating ang pagkakataon, pati mga hayop will be ferocious. Ay maglalaba sa mga kaibigan. Maghahanap ng pagkain ang bawat isa, pati tao kakainin na rin ng mga hayop sa sobrang gutom na pagdadaanan, hindi lang ng tao kundi ng buong mundo. Ang pagbubukas po ng ika-4 na tatak will bring death to 25% of the world's population. Kasi 1/4, 25% of the world's population. Ayon po sa statistics ngayon po, 2026, alam po nyo kung ilang tao na ang meron ang buong mundo? Ang sabi po sa statistics, ang tao po ngayon sa buong mundo is 8.3 billion people. 8.3 billion people. Ang 25% po ng 8.3 billion na tao is 2 billion 75 million people. Ang sinasabi ng talata, dito po sa pagbubukas ng fourth seal, dahilan po sa mga judgment na dumadating, 1/4 ng population ng buong mundo mamamatay. Just imagine, sa panahon po ngayon, meron lang mamatay na 30 sa isang gera. Ang dami na nagpoprotesta. Dito po 2 bilyong mahigit na tao. Instantly ay mamamatay. Sa sitwasyon na kalalagyan ng ating pong buong mundo. Seryoso ho ba o hindi? Dapat ba nating i-take for granted o hindi? Dapat ba nating maliitin o hindi? Naku, pastor, kaya ako hindi ko masyado sineseryoso yan eh. Naku po, seryoso, Bible to eh. O wag nating tatalikuran dahil nakakatakot, parang hindi man totoo. Totoo lahat ito eh. At itong dahilan kung bakit nakasulat ito, hindi para ipanakot, kundi para sabihin sa atin, ito ang plano ng Diyos. Ito ang kanyang gagawin. Huwag mong ipagbaka sakali ang buhay at ang kaluluwa mo. Sapagkat kapag dumating ang araw na ito na binaliwala mo, sayang. At napakahirap. Kung ngayon nahihirapan tayo, just imagine, fourth seal pa lang ito. 3 series of judgments ito eh. Fifth seal. After the, pastor, meron pa. Ako, marami pa po. Marami pa eh. Fifth seal. Ito po yung massacre of the saints. Massacre of the saints. Revelation chapter 6 verses 9 to 11, and when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain before the word of God, and the testimony which they had, they held, and they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Kasi pe-persecute po maraming mananampalataya. Nakikita ko, alam po nyo, napakarami. Napapanood ko po sa Facebook. Sa ano lang naman, sa Amerika, palagay ko, mapanood din naman ninyo, na kapag, di ba, merong mga nagrarally, tapos merong mga ngaral, grabe po yung persecution, grabe yung kung ano yung mga sinasabi. Meron pang isa, yung, di ba, yung pinatay pa nga, yung inassassinate na nagsasalita, di ba, sa nakakalimut pangalan si Kirk ba yun, di ba? Pinatay dahilan sa kanyang mga sinasabi na very offensive para sa iba, pero may katotohanan. Darating ang pagkakataon, mga kaibigan, dahilan sa mangyayari yung mga Kristiyanong naiwanan, yung mga Kristiyano, yung mga naging Kristiyano nung panahon ng 7 years of tribulation, kasi maraming mga tao na mag-iisip na habang sila'y Christian, habang sila'y nandito at hindi pa dumadating itong 7 years of tribulation, ang sasabihin natin mga kaibigan ng iba, hindi man totoo yan. Pagdating natin mga kaibigan na nawala na mga mananampalataya, nagsimula na at naranasan na nila at unti-unti makikita, totoo pala Bible, alam po nyo, magkakaroon sila ng pag-iisip. And they will soon realize, totoo pala, tama pala yung sinabi ng banal na kasulatan.
At alam po ninyo, doon sila makaka-realize at doon nila pagsisisihan ng kanilang pagkakamali. At sasampalataya sila kay Panginoong Kristo. Pero yung kanilang pagsampalataya sa Panginoong Kristo, hindi po katulad ngayon. Ngayon, ang sarap maging Christian, ano? Pero may magiging Christian pa naman sa 7 years of tribulation, pero hindi na po ganun kadali. Kasi matindi ang magiging persecution sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya sabi ko nga, kung meron pong panahon na talaga magseryoso tayo ng relasyon natin sa Diyos, today. Kung meron tayong mga mahal sa buhay na hindi pa mananampalataya, huwag natin ipagbakasakal. Hindi natin sila pipilitin, pero let us share the gospel to them. Kasi hindi po madali na maging Kristiyano pagdating ng 7 years of tribulation, matinding persecution. Kaya pansinin po niyo, ang pagbubukas ng sixth seal unleashes a horrible persecution for the believers. Ang Antichrist together with the false prophets will launch a worldwide slaughter of believers. Pastor, paano naman nilang malalaman kung ako'y Christian? Kung di ko man sasabihin, di na ako mangangal. Basta nagkaroon lang ako ng personal na conviction na ako'y mananampalataya na mali ako. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Naalala ko tuloy yung pinipreach ni Pastor. Alala ko tuloy yung naririnig ko na pangangaral. Sa paanong paraan nila malalaman ang mga Kristiyano sa hindi? Malalaman ang mga mananampalataya sa pamamagitan naman po ng pagpapatatak ng 666. Hindi pa natin nababanggit ito kanina, pero ang isa sa mga gagamitin ng Antikristo para magkaroon ng kontrol sa buong mundo ay magkaroon ng bawat isa ng tatak. Para malaman sino ba ang para sa kanya at sino ba yung lalaban sa kanya at para ma-monitor lahat ng mga tao. Anong talata po yan? Basahin po ninyo ang Revelation chapter 13. Verses 16 to 18. Ito na po yun. Ang sabi, and he causeth, sino po yung he? The Antichrist, one world dictator. He causeth all, both small and great, rich and poor, free or bond, to receive, ano sabi? A mark. Saan po? In their right hand and in their foreheads. Meron po mga nagsasabi, kasi maraming mga simbahan, maraming mga samahan, ini-spiritualize ito eh. Hindi nila tinetake na ito isang literal na prophecy eh. Sa atin po, ang take natin dito, this is a literal prophecy. Na darating ang pagkakataon, hindi lang po pag sinabing tatak sa noo, ang sabi ng iba, ng ibang samahan, sabi ng ibang nagtuturo, utak daw yun, knowledge. Ito po yun, in the last days, knowledge shall be increased. Dadami talaga sa panahon po natin ngayon, ano pa ba, imposible. Pero hindi po ito, mga kaibigan, tumutukoy lang sa utak. Kundi literally, magkakaroon ng tatakan at ito'y ilalagay sa noo o kaya sa kanang kamay na tumutukoy po mga kaibigan sa marka na ang tawag nga po natin is 666 na hindi makakabili. Basahin natin verse number 17. Verse number 17. And that no man might buy or sell, or save he that have the mark or the name of the beast or the number of his name. Ano po yung number of his name? Susunod po natin in verse number 18. Ang sabi po ng talata, here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 600, 30. Ano yung 30? Ano yung score? 20? 30? 66. Ito na po yung tatakan. Hindi ko lang po naisama dito, pero alam po ba ninyo, year 1998, kung di ako nagkakamali, lumabas sa newspaper natin, na-share ko na to dati, nakalimutan, hindi ko lang naisama sa ano natin. Pero alam po ba ninyo, mga kaibigan, na sa mga pahayagan natin, year 1998 pa lang, nilagay na mga kaibigan sa headline, Money of the Future. Alam po nyo nakalagay yung money of the future, yung building, eroplano, alam nyo saan nakalagay? Ang panahon pa nga noon, SIM card. Kasi hindi pa uso yung mga microchips eh. SIM card pa lang nung unang panahon. At alam po ninyo yung pagkaka-illustrate,
Nung pong isang nasa grocery, sa Manila Bulletin o kaya Inquirer, nakalimutan ko pag ano po, hahanapin ko, ipapakita ko sa atin. Alam po niyo mga kaibigan kung ano po ang kanilang pinambabayad? Yung microchip ng parang SIM card. Hindi SIM card. Microchip talaga. Na ang nakalagay pa mga kaibigan dito eh. At meron pa dito. Ang sumulat nun, hindi po Christian. Sumusulat lang sa pahayagan, pero nung in-illustrate niya ang money of the future, ganun niya in-illustrate. Accident ba? Coincidence ba? Hindi po. Pagpapakita na yung dating hindi natin iniisip na mangyayari na dati posible, pero ngayon, imposible pa po ba? Hindi na imposible. Totoong nangyayari na, and that will be the money of the future. Ngayon nga, tinatanggal na pera sa bulsa natin eh. Ngayon, kahit wala ka ng wallet, basta may GCash ka. Sa bansa natin, GCash pa lang eh, cellphone, di ba, QR. Alam po ba nyo, sa ibang bansa, wala na talaga. Talaga meron na silang mga microchips at yun ang pinambabayad nila. Pagpasok nila sa bus, pagpasok nila, convenience store. Sa atin, parang, posible. Sa ibang bansa, totoo at nangyayari na. At darating ang araw, mangyayari yan dito sa atin. Ngayon po, yung mga microchips ginagamit yan to locate. Di ba? Pag meron kang aso, ginamit yan sa aso, sa mga alaga, para malaman kung nasaan, microchip, malalaman mo na. Ngayon na, cellphone, malalaman mo kung nasaan yung mahal mo sa buhay. Darating ang araw, para maingatan ng mga tao, para malocate kung nasaan tayo, maglalagay na ng microchip for location, kaya for monitoring, kaya you can run but you can never hide. O kaya isipin ninyo mga kaibigan, lahat ng tao, sa lahat ng lugar, mayroong mga scanner. Ay, walang microchip. Ay, Christian to. Ay, hablutin to, hablutin. Pambira, lahat ng tao na naglalakad may microchip. Mark of the beast. May mga tao naglalakad, ba't walang, di ba gano'n naman ngayon yung monitoring? Makikita eh. Malalaman kung mayroong, walang microchip. Ay, Christian to. Dakipin yan. Iyon ang paraan nila kung papaanong papatayin ang maraming mananampalataya in the last days. Ang problema kapag Pastor, magpapatatak na lang ako. Pag nagpatatak ka, medyo mabubuhay ka ng konti pero idinidelay mo lang, mamamatay ka rin. Pero ang matindi na mga kaibigan, mamamatay tayo yung eternal na. We will seal our doom. At hindi mo yung doom na mamamatay lang ang pisikal na katawan ng tao kung hindi yung kapahamakan sa impyerno kapag nagpatatak ng marka. So, massacre of the saints. Kaya lang natin naisingit yung microchip kasi ang tanong, paano naman nilang malalaman kung Christian o hindi? Kasi lahat po magkakaroon ng tatak. Naalala nung pandemic, naalala ko lang, nabanggit ko na rin ito, nung pandemic, akala ng maraming Christian groups, 7 years of tribulation kasi pambihira, hindi na tayo makakabili kapag wala tayong QR code. Naalala ba ninyo, bawal kang pumunta sa isang lugar na wala kang QR code. Bago ka makapila at makabili sa grocery store, kailangan may QR code. Again, foreshadowing. Hindi pa po yun. Foreshadowing. Posible pala, no? Mangyayari pala. Pandemic po yun eh. Pero pwede pala makontrol ang tao, no? Kapag wala ka at hindi ka magpapatatak, darating ang talaga hindi ka makakabili. Sino po sa atin ang hindi nakapasok ng grocery store dahil wala kang QR code? May nagawa ka ba? Pupunta ka sa isang lugar, may QR code po ba kayo ng Pasig? Pag wala ka na ipakita, balik po kayo. Sa mall, makakapasok ka ba ng mall kapag wala kang QR code? Wala. Pwede pala, no? At sa advancement ng technology ng mundo natin, hindi malayo na isang araw magkakatotoo. Papunta ang mundo natin sa ganon. At yung technology, kahit na ganong ka-conveniente at kaganda para sa ating lahat, pero nakakalungkot na reality, gagamitin ng Antikristo para kontrolin ang tao sa buong mundo. Sixth seal. Haba po kasi nito, pasensya na kayo. Cosmic disturbances. Bilisan na lang po natin. Revelation chapter 6 verses 12 to 16, and I beheld, and when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake.
Natatakot tayo lahat sa earthquake. Ayaw nating magkaroon ng earthquake. Pero pagdating natin mga kaibigan dito, patikim pa lang yung malalakas na earthquake. Ngayon, the big one na sinasabi ng at pinaghahandaan natin, kapatid, hindi the big one lang ang tawag, the biggest one. Matindi po ito. And the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, and even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when he is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great man, the rich man, and chief captains, and the mighty men, every bondman, every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains. And he said to the mountains, and rocks, fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. Grabe po kasi. Kakatakot. Kakatakot. Ang mangyayari sa pagbubukas ng ika-sixth na tatak ay magdudulot ng overpowering fear. Habang ang unang 5 tatak, ang resulta is human activity, ang naging resulta ng human activity, at this point, he begins direct intervention. In Luke chapter 21, verses 25 and 26, and there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars and upon the earth, distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. Verse number 26, men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. Unimaginable. Unimaginable. Again, hindi po natin ito pinag-aaralan to cause fear. Sa ating mga mananampalataya, hindi tayo dapat natatakot. Kasi wala na tayo dito eh. Pero awareness ito mga kapatid, huwag nating ipagbaka sakali. Hindi natin alam kung kailan. Yung mga loved ones ba natin? Kung dumating ang rapture anytime, tingin ba natin, maiiwanan o makakasama natin, nakukuhanin ng ating Panginoong Kristo? Kasi kung hindi mo natin, there's no time to waste. There's no time to waste. 7th seal. Kapito. Tapos na 7. Perfect number of God. Hindi po. Yung 7th seal ay hudyat ng panibagong judgment. Another set of judgments. Another 7 judgments. Actually, 6 judgments. Yung unang judgment ay seal, tatak. Yung pangalawa is trumpet judgments. So after the 6, may konting pahinga. Buti na. Parang kang nag-recess, 5 minutes. Pero pagkatapos, mas matindi ng mas matindi ng mas matindi. Grabe po ito mga kapatid. Revelation 8 verse number 1 and 2. And when he had opened the 7th seal, there was silence. There was silence in heaven about the space of half an hour. Maikli lang, kalahating oras lang. And I saw 7 angels which stood before God, and to them were given, ito na, panibago, 7 trumpets na naman. Yung una 7 seals eh. Ito 7 na trompeta, ang judgment na dadating sa mundo. Second series of judgment, the trumpet judgments. Ang tawag po sa trumpet judgments is the judgment of the thirds. Of the thirds. Ibig sabihin 1/3 ang maapektuhan. Kasi yung seal judgment, 1/4. Ito 1/3. Yung nabawasan ng 1/4, naging isang buo. 1/3 ngayon ang hatian. 1/3 ng buong mundo maapektuhan. In Revelation, trumpets primarily announce impending judgment. The trumpets are of greater intensity than the seals, but not as destructive as the final bowl. Yung final bowl, mamayang hapon na lang po natin. Masyadong mahaba po ito. They occur during the final 3.5 years, but the time each is indefinite, except the effects of the 5th trumpet judgment, which will last for 5 months. In Revelation chapter 9, verse number 10. Hindi natin alam kung ganong katagal. Meron kasing isang trumpet judgment yung sa Revelation chapter 9, verse number 10. Mamaya mapag-aralan natin, nagbigay ng certain number of period. Ang sabi po doon is 5 months. 5 months, ganon ang mangyayari at pagdadaanan ng tao. Yung sa 5th judgment trumpet.
The first four announce the divine destruction of the earth's ecology, while the final three involve demonic devastation of the earth's inhabitants. Garalan po natin, bilisan na natin, first trumpet. Ano itong mangyayari sa first trumpet? Revelation chapter 8, verse number 7. Ang sabi po ng talata, the first angel sounded, and there followed, ano sabi? Hail and fire mingled with blood. And they were cast upon the earth, and the third part of the trees were burnt up, and all the green grass was burnt up. When the first angel sounds his trumpet, the world experiences hail and fire mixed with blood. Hindi po tayo masyadong pamilyar sa hail, ano? Well, merong bahagi ng bansa natin nakakaranas ng yung, ano ba tawag sa Tagalog nun? Hail? May tawag sa Tagalog nun eh. At sino makapagsasabi na may libreng lunch, mami? Fishball, 50 pesos. Hail. O, hindi lang basta hail. Parang yelo yun na bumabagsak. Yung hindi man bloke-bloke pero malalaki na kapag tumama sa sakit, nakakabukol, nakakabasag ng... Nakalimutan ko may tawag na Tagalog doon eh. Niebe? Ano, tama ba? Basta nagkakaintindihan na tayo. Pero eto, hindi lamang po yun with fire. With fire. Hindi lang na buong yelo, kundi with fire. Pastor, imposible yun. Hindi, posible po yun. Alam po ba ninyo na Old Testament may nangyaring ganon? In Exodus chapter 9 verses 23 to 24, etong sabi ng Bible, nung panahon po ng 7 plagues, 10 plagues, 7 plagues tuloy, 10 plagues. And Moses stretched forth his rod toward heaven, and the Lord sent thunder and hail, and the fire ran along upon the ground, and the Lord rained hail upon the land of Egypt. And there was hail and fire mingled with the hail. Hindi lang basta hail, meron pang fire. Kaya tama yung sabi eh. Ano mangyayari? Masusunog ang maraming puno, magkakaroon natin mga kaibigan ng matinding sunog. Mga forest, sa Amerika kapag nasunog ang forest, grabe po, ano? Hindi lang po yun dun lang, kundi sa lahat ng lugar. Pwede dito sa Pilipinas kung saan merong mga gubat, darating ang pagkakataon, will be burnt up. Psalm chapter 105, 32 to 33, para lang po makita natin kung ano po yung ibig sabihin na meron palang hail mingled with fire. Ang sabi diyan, He gave them hail for rain and flaming fire in their land. Meron palang ganun. At mangyayari po pala yun. And smote their vines also and their fig trees and break the trees of their coasts. Wala ng puno. One-third ng puno sa buong mundo will be burnt up. Second trumpet. Revelation 8:8 and 9. And the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea. And the third part of the sea became blood. And the third part of the creatures which were in the sea and had life died, and the third part of the ships were destroyed. Ano po meron ngayon sa Strait of Hormuz? Di ba ang daming ships? Doon lang yon. Lahat ng bansa may mga naval vessels yan. Kasi gera yan eh. Talagang everyone for himself. Ang sabi dyan, ang mga phrases na kailangan nating tignan is yung sinabi dyan, like a great mountain. Probably a huge, sabi nung iba, nag-aaral, ano? Hindi po tayo po pwede maging dogmatic dito kasi hindi pa nangyayari eh. Basta may mangyayaring hindi maganda na magiging resulta ay sa dagat. May mga nagsasabi na ito po ay isang huge meteor or asteroid burning as it enters the Earth's atmosphere.
Yung impact nito will create a humongous tidal wave destroying 1/3 of the world's ships. Yung iba naman, ang interpretation dito is warfare. Kasi nga magulo na, kakaroon ng gera, tirahan na ng mga nuclear weapons yan. At dahilan dyan, mga kaibigan, magkakaroon ng matinding problema at 1/3 ng buhay sa dagat mamamatay. Mamamatay. Ang sabi dyan, the sea became blood. Probably caused by billions of dead organisms poisoning the water. Ano pong ibig sabihin nito? Again, dahil sa isa sa pinagkukunan ng tao ng pagkain ay dagat, anong mangyayari? Dahil marami ang mamamatay na lamang dagat, lalong lalala ang tagutom. Third trumpet. Revelation 8 verses 10 to 11. And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of water. Ang involved na dito hindi na po sea. Ang involved dito, mga kaibigan, is yung drinking water na naman natin. Iba na to. Talagang yung sea, iba pa yung drinking water pa po natin. And the name of the star is called wormwood, and the third part of the waters became wormwood. And many died of the waters because they were made bitter. Wormwood, sabihin mo na worm is bitter, poisonous substance derived from a root that caused drunkenness and eventually death. Ito po yung nagpapakita at nag-emphasize, mga kaibigan, ng judgment doon po sa tubig, mga kaibigan, na pinanggagalingan ng ating pamatid-uhaw na kinakailangan natin araw-araw ng ating buhay. Bilisan lang natin, fourth trumpet. Revelation 8 verses 12 to 13. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten. Hindi nagbigay ng liwanag. And the third part of the moon and the third part of the stars, so as the third part of them was darkened. And the day shone not for the third part of it, and the night likewise. And I beheld and heard an angel flying throughout the midst of heaven, saying with a loud, woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, by reason of the other voices of the trumpet of the three angels, which are yet to sound. Kabag-habag ng mga taong naninirahan sa mundo, nabuhay pa sa pagkakataong ito, sapagkat hindi pa ibinibigay yung tatlo na trumpeta. Grabe, ibig sabihin, may mas matitindi pang paparating. Ganun ang illustration eh. Hindi na masyadong pinaliwanag ni John kasi hindi niya alam kung hindi niya kayang i-illustrate. Pero mararamdaman natin na hindi maganda. May mga nag-i-interpret at mayroong mga Bible scholars na nagsasabi dahil ito sa kaguluhan, dahil sa matinding apoy, kakaroon na ng gera. Di po ba? Alam niyo mangyayari yung daw pagka-cover ng mapupuno ng smoke. Kaya parang araw na, pero madilim pa. Fifth trumpet. Revelation 9, 1 to 12. Medyo mahaba. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit as the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth. Pero kakaiba itong locust na to, hindi ito yung balang na nakikita natin. Grabe po ito, galing sa impyerno to sa bottomless pit And unto them was given power as scorpions. Isipin po yung locust pero mukhang scorpion. Hindi ko maintindihan ng itsura, pero hindi ganun ang illustration mga kaibigan ni John. Kasi wala siyang ibang salita nung panahon na yun lang ang kaya niyang ipaliwanag. Sa itsura, ang hirap ipaliwanag. Pero yun yung kanyang description na nakita niyang vision. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Kasi meron pong mga mananampalataya, magiging mananampalataya, merong masasave during the day of tribulation, gagamitin yung 144,000 Jews. Okay? At yung lahat ng mga mananampalataya, magkakaroon ng seal.
Kung paano ang demonyo, ang Antikristo may seal, meron ding seal sa forehead ng mga mananampalataya. At lahat ng mga may seal ng ating Panginoon, hindi sila gagalawin nitong locust-like scorpion. Okay? But only those men which have not the seal of God in their foreheads, and to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. Hindi papatayin. Yung tutusukin, sting, pero hindi mamamatay. Salamat naman. Ako, yung pong sting na yun, akala niyo pagpapasalamat natin dahil hindi tayo mamamatay. Hindi. Tignan niyo, sabi dito mga kaibigan, and in those days shall men seek death, and they shall not find it. And they shall desire to die, and death shall flee from them. Ang interpretation ng iba, pambira, pasok ka, hindi ako naniniwala dyan eh. Isipin mo, ibig sabihin, kukuha ko ng panaksak pag sinaksak ko sarili ko. Hindi ako mamamatay. Putulin ko, leeg ko. Hindi ako mamamatay. Hindi po, maling interpretation yon. Ang ibig sabihin po, lahat ng sting, mapaparalyze siya. Mapaparalyze siya. Na kahit nasahin mong gusto ko na magpakamatay, wala ka magagawa. Hindi ka makakakilos eh. Sa sobrang tindi ng sakit ng katawan, walang gagawa sa iyo. Bakit? Pati kasi hindi na sila makakilos. Sobrang tindi, tormented. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi yung nagsaksak ako tapos buhay pa rin. Binaril ko yung ko sa ulo. Yung iba po, ganun ang tanging paraan to escape pain eh. Papakamatay na lang, hindi ako mamamatay kasi nasabi ng Bible. Hindi po, nanasahin mong magpakamatay, hindi mo na magagawa sa sobrang tindi ng hirap, hindi ka makakakilos, and that will last for 5 months. Yun pong ibig sabihin nun. Grabe, no? Ini-imagine ko, ngayon nga lang po, kagat ng lamok, di tayo makatiis eh. Di tayo makakatulog eh. Pero dito, unimaginable. 6th trumpet. Tatapos na po. Revelation 9:13-23. Medyo mahaba lang. And the 6th seal, and the 6th angel sounded, and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar, which is before God, saying to the 6th angel, which had the trumpet, loose the 4 angels, which are bound in the great river Euphrates, and the 4 angels were loosed, which were prepared for an hour and a day and a month and a year to slay the 3rd part of men. And the number of the army of the horsemen were 200,000. Ano po yung 200,000? 200 million. 1,000. Yun yung wala pa kasing million nung panahon na ito eh. Hindi pa uso yung salitang million. Wala pang billion nung panahon na yun. Million, thousand. Kaya pag sabing thousand, billions, millions po yun. And the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works, verse number 20, that they should not worship devils and idols, gold, silver, and brass, and stone, and of wood, and neither can see, nor hear, nor walk, neither they repented of their murders, nor their sorceries, nor their fornications, nor their thefts. Tigas ng puso ng tao. Marami kapag nakaranas na ng gano'n, di ba? Parang, sorry po, Lord. Pero ang dami pa rin na magmamatigas ng puso. Sad to say. Kakalungkot. Pero kung mangyayari man yon sa kanila, hindi po pwedeng sisihin ng Diyos eh. Pinili nila yon. Kaya mapalad tayo mga mananampalataya, nagbukas tayo ng puso natin. We should praise the Lord for His mercy and His grace. Huwag nating i-take for granted yung biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Kasi, gift. Revelation 11:15, 7th trumpet. Tapos na po tayo muna. 11:15. And the 7th angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. When the 7th trumpet sounds, it is very clear that the end of Daniel's 70 week is very near. Kapag nag-sound na malapit ng tatapos na. The 7th trumpet preludes or introduce the final series
of judgments known as the bowl judgments. Mas matindi po ito. Chapter 16, at ito yung pag-aaralan natin, tutuloy natin mamaya. Pero para sa pagtatapos po natin, in conclusion, para po sa first part ng mensahe po natin, ito po yung sinasabi natin at kinote natin in Matthew chapter 24 verses 21 to 22. The Bible says, "For then shall be great tribulation." Inula yun eh. There will be a great tribulation. Ito na yun, the 7 last years. The 70th week of Daniel, that is referred to as the Great Tribulation. Such as was not since the beginning of the world to this time, nor ever shall be. Walang ganitong katulad. Doon sa mga pinag-aralan natin, may naranasan na ba tayong ganon? Wala, ano? May mga nangyayari ngayon at nararanasan ng mundo ngayon, pero kung ikukumpara natin doon sa mga pinag-aralan natin, ang layo, ano? Ang layo. Ito yun eh. 7 last years. Verse number 22, tignan nyo sabi, "And except those days should be shortened." Kaya ginawang 7 years lang eh. Kasi kung hahaba pa, there should no flesh be saved. Walang kaluluwa na walang tao, walang katawan na maliligtas. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Pinaikli. Kaya kailan po nangyayari yun? Doon sa within the 7 years, isipin nyo yung nangyari sa last 3.5 years, ganun katindi yung hirap at devastation nangyari. Ngayon, again, gusto ko pong maging maliwanag sa bawat isa po sa atin. What's the purpose of our study? Gusto ko lang po mag-share ng 3, mabilis. Gusto ko lang iwanan ang bawat isa sa atin ng challenge. Bakit ba natin to pinag-aaralan? Hirap, pastor, sabi mo, huwag kaming manunod ng horror. Parang nagkwento ka ng horror. Actually, suspense pa lang po yun. Kasi yung horror doon sa bowl judgment, hindi pa po horror yun. Bowl judgments sa huling bahagi, mas matindi po yun. So again, hindi po ito para takutin ng sino man. Ayaw nating gagamitin na panakot ang Bible. Pero kailangan natin pag-aralan kasi totoo pong judgment to eh. Pinakita sa atin. Gusto ko lang din pong makita natin at pag-aralan natin para at least alam natin kung paano natin titignan ng pangyayari. Para hindi tayo nasusway, hindi tayo nadadala, hindi tayo nadadaya ng iba na magsasabi. Kung meron pa rin tamang pagbabasihan ng nangyayari at mangyayari, walang iba kundi ang Biblia. Hindi sasabihin ni propeta ganito, hindi sasabihin ng manghuhulang ganito, hindi ni Nostradamus, hindi ng kung sinong manghuhula, hindi po. Sasabihin ng Biblia. Kasi pati sila will be subject sa sinasabi at kalooban ng Diyos. So what's the purpose? 3 bagay. Una, to be reminded. For us to be reminded. Ano yung inire-remind sa atin? Mga mananampalataya, pinapaalalahanan tayo. Kung tayo save, hallelujah, praise the Lord. Amen. Pero baka mamaya meron tayong mga mahal sa buhay, hindi pa save. Kung tayo pag-uusapan natin, sarili natin, okay, anytime can be rapture time, salamat sa Diyos. Paano yung mga mahal mo sa buhay? Paano yung tatay mo, yung nanay mo, yung anak mo na hindi pa saved, yung kaibigan mo na malapit sa puso mo, yung mga tao, mga kaibigan na may malaking bahagi sa buhay natin, paano sila? Tayo okay, pero sila hindi. Huwag maging kampante ang kalooban natin, maging dahilan ng information na ito at ang pinag-aaralan natin para mas lalo tayo maging masigasig. Lord, ayoko lang, ako lang. Lord, gusto ko gamitin mo ko. Kung naging pabanjing-banjing tayo, mga kaibigan, sa ating buhay bilang mananampalataya, hindi ito ang panahon. We are in the last days. We are in the last days. Be reminded. Be reminded. There's a pending judgment that will come. And it will involve, hindi lang yung masasamang tao, kung hindi lahat ng tao, kasama yung mga mahal natin sa buhay na marahil mababait, mabubuti, malalapit sa puso natin, but they are not yet saved. We need to pray for them. We need to share to them the message of salvation through our Lord Jesus Christ.
Pangalawa po, not only to be reminded, but to be reassured. To be reassured. Ano po yung gusto nating ma-reassure? Ito mga kaibigan, sa panahon na marami tayong pinagdadaanan, kung meron tayong dapat pagbasihan ng ating pag-asa at ng kasagutan at kapayapaan, walang iba kundi salita ng Diyos. Alam po ba ninyo mga kaibigan, ang ibig sabihin ng lahat ng pinag-aaralan natin? God's word is true. It will come to pass. It will come to pass. Po pwedeng nadidelay, pero hindi yan na-delay dahil pinigil ng sinuman. Hindi pa nangyayari kasi hindi pa ito ang tamang panahong itinakda ng Diyos. But everything that is written in the Word of God will come to pass. It will come true. It will come true. Kaya kung meron tayong pagbabasihan ng ating buhay, ng pag-asa, kung meron tayong pinagdadaan ng mga problema at mga sitwasyon sa buhay, mga kaibigan, na nagpapabigat ng ating kalooban at ng ating isip, mga kaibigan, salita ng Diyos. Listen to God's Word. Meditate on God's Word. Isa puso mong salita ng Diyos. Sapagkat ang totoo at ang mananatili, walang iba kung hindi ang kanyang salita. For us to be reminded, for us to be reassured. At ang pangatlo, mga mananampalataya, for us to be revived. For us to be revived. Kamusta pagmamahal natin sa Diyos? Kamusta tayo? Kamusta ang relasyon natin sa Diyos, mga mananampalataya? Huwag nating isipin na yung magagandang nangyayari sa paligid natin, yung nakikita natin, di ba? Magiging dahilan natin, mga kaibigan, para mawala sa isipan natin na meron talagang tayong dapat mahalin at ito'y walang iba kundi ang Diyos. Kamusta yung spiritual life natin? Kamusta yung paglilingkod natin? Kamusta yung katapatan natin sa ating Panginoon? Tayo ba ay nalalayo sa Diyos because of worldliness? Because of our weaknesses, because of our wanderings, kung tayo po at kung merong mga mananampalataya na sa panahon ngayon para nagwa-wander sa kanilang pananampalataya, matid, panawagan ng Diyos to eh. This is not the time to wander. Ito yung panahon maging seryoso ka. Kasi lahat na na-enjoy natin ngayon, lahat na meron tayo ngayon, kahit nagpapasaya sa atin, mawawala yan. Hindi yan ang tunay na magiging basihan ng kapayapaan at kayusan. Because one day, pagkatapos ng lahat ng ito, we will face the Lord. At ang sanang maririnig natin, thou good and faithful servant. Thou good and faithful servant. Kamusta tayo bilang mga servant ng Diyos? Hindi pinag-uusapan, thou good and faithful manager, businessman. Hindi yun eh. Pastor, hindi. Servant of God. Servant of God. Hindi pinag-uusapan, thou good and faithful mother, thou good and faithful student, thou good and faithful father, thou good and faithful kung ano man, employee ka ba o ano ka man. Hindi, pagharap natin sa Diyos, alam po niyo magiging tanong at sasabihin ng Panginoon at ang magiging basis matimang, thou good and faithful servant. Because we are all servants of God. Ang tanong ko po, are we serving the Lord today? Are we serving the Lord? Kasi yun ang magiging basihan eh. Nawa maging dahilan nito for us to be revived. Na kung merong mang mali at hindi tama sa puso natin, puso man natin nalalayo, tayo nakakaalamat ang Diyos. Pero kung meron tayong dapat ayusin, mga kapatid, this is not the time to delay. This is the time to humble ourselves. At panahon para isuko natin muli ang buhay natin sa Diyos. Tumayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Let us pray. Medyo mahaba yung mensahe natin. Pero kailangan natin pag-usapan para malaman natin ano ba yung plano ng Panginoon. Pero more than sa information na po pwedeng nakita natin, na pag-aralan natin, ang pinaka-importante sa lahat is how are we taking the message that we heard this morning? Hanggang isip lang ba? Ba't hindi natin papasukin sa puso? Mahalaga na malaman natin, karoon tayo ng glimpse patungkol sa mga mangyayari ayon sa salita ng Diyos. Pero ang pinakamahalaga sa lahat is, karoon tayo ng personal na makipag-usap. Kamusta yung relasyon natin sa Diyos? Hindi naman tayo maapektuhan mga mananampalataya. May pangako ang Diyos eh. Pero sana kung dadating ang pagkakataon, dadating ang Panginoon,
masusumpungan tayo ng Panginoon, lumalakad ng maayos sa Kanyang harapan. Nawa ang mensahe pong ito, again, hindi mag-cause ng panic, kundi mag-cause para tayo ay maging prepared sa ating pagharap sa Diyos bilang mga mananampalataya. Kung ang Panginoon po nangusap sa atin sa maikling sandali ng ating invitation, huwag nating tapusin ito na hindi natin kinakausap ang Diyos. Talk to God. Kung paano dinidil tayo ng Panginoon, meron tayong mga mahal sa buhay habang pinag-aaralan natin, ang isip natin habang pinag-aaralan natin yung mga judgments hindi na sa atin, kundi minsan naisip natin siguro, paano na yung tatay ko, paano na yung nanay ko, paano yung mahal ko sa buhay, paano na yung malalapit sa puso ko. Lagay ko, ito po'y magandang paalaala para tayo'y patuloy na manalangin, patuloy tayong maging concern, patuloy nating ilapit sa Panginoon. Lord, gusto ko po, pinagpe-pray ko po na hindi lang ako, kundi pati yung mga mahal ko sa buhay. Ikaw ang gagawa at kikilos, gumawa ka ng paraan para mabuksan ang kanilang mga puso, para tanggapin kanila bilang tagapagligtas ng kanilang kaluluwa. Kung paano tayong kinausap ng Diyos, personal man ito, o sa papanong paraan, lapit po tayo sa Diyos. Dulog natin ang ating sarili sa Diyos. Makipag-usap tayo sa Diyos. Come on, God bless you. God bless you. Paano nangusap ang Panginoon sa atin, kausapin natin ng Diyos. Mga mananampalataya, this is the right time na makipagtotohanan tayo sa ating Panginoon. Lord, use me. Gamitin mo po ako. Pe-pray ko po ang salvation ng pamilya ko. Lord, ikinukumit ko po ang sarili ko para maging kasangkapan mo ako, para yung mga taong malalapit sa puso ko makakilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. God bless you. Kung meron po sa ating kalagitnaan ang nagsasabi, Pastor, pwede po bang maipag-pray niyo po ako? Please. Meron lang po ang pinagdadaanan na I need someone to pray for me. Hindi nyo kailangan sabihin kung ano man yung partikular. Kailangan lang ninyong may magpe-pray para sa inyo. Meron po tayong mga mananalangin para sa inyo just to pray for you. Kung meron man po sa ating kalagitnaan, pwede po bang pakitaas nyo ang inyong kamay? May lalapit po sa atin na isang counselor to pray for you. Kung meron man po. Meron po ba? Meron po ba? Tayo po ay manalangin na manaming Diyos na makapangyarihan. Pagpalay mo po ang puso ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na makapag-aral kami ng iyong salita. Mga salita mo, Lord, na hindi po intensyon na kami po ay takutin, kundi intensyon na kami maliwanagan. Ang pagsasabi mo po ng mga bagay na ito ay pagpapakita na mahal mo kami. Mahal mo ang lahat ng tao. Ayaw mo na ang sino man ay mapahamak. Kung kaya, Panginoon, ang iyong salita ay makapangyarihan, Panginoon, nawa na kumilos sa puso ng bawat isa po sa amin. Kung ang inilalapit ng iyong mga anak, Panginoon, ay kaligtasan ng kaluluwa ng kanilang mga mahal sa buhay, Lord, ipinagpe-pray po namin. Gumawa ka po ng paraan. Lord, hindi po kami ang gagawa, hindi namin kayang ipilit kahit kanino man ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Pero Panginoon, kumilos ka po, gamitin mo po kami. Gumawa ka po ng paraan upang sila po, Panginoon, isang araw kung paanong nangako ka sa iyong salita na kung kami, Panginoon, ay makakakilala at magiging Kristiyano, Panginoon, gagawa ka ng paraan upang yung mga mahal namin sa buhay, Panginoon, ay makakilala rin bilang tagapagligtas at magkaroon ng relasyon sa iyo. Kaya, Panginoon, kami po lumalapit, pinagpe-pray namin ang salvation ng kanilang mga kaluluwa. Kilusin mo po sila, pagpalain mo po sila. Patuloy mo kaming kilusin, patuloy mo kaming i-revive mga puso, Panginoon, na minsan nanlamig. At ngayon po ay kinakausap at dinidil mo, Panginoon, katagpuin mo po kaming lahat. Panginoon, magkaroon kami ng pagmamahal sa iyo at magkaroon kami ng pagmamahal sa aming kapwa. Ito pong aming samod na langin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. Amen.